magagawa kapag malaki ang ating magagawa kapag tayo po ay nagkakaisa. Yes. Pero kahit gano'n natin tayo karami, wala tayong pagkakaisa, walang mangyayari. Amen? Hindi, kahit isipin natin, magplano tayo, evangelism, magplano tayo. Kung ano-ano yung plano natin mga kapatid, ang dami nating gustong gawin. Hindi tayo nagkakasundo, bali walang mangyari dun. Kaya may dahilan kung bakit prepare ng Panginoon at pinagkasundo lahat sila sa isang lugar para sila po yung ma-indwell ng Holy Spirit. Hallelujah, sila po yung maging united. Kaya nga tayo tinawag na United Pentecostal Church. Para tayo po ay magkakasundo. Kasi kung kanya-kanya tayong motibo, mga kapatid, hindi tayo handa mag-soul win. Hindi tayo handa kumilos sa presensya ng ating Panginoon. Kung magkakanya-kanya tayo. Isipin mo yung kamay, iba ginagawa. Gusto ng kamay maligo. Yung paa gustong mamasyal. Kanya-kanya mga kapatid. Yung katawan ay iba-iba yung iniisip. Isipin mo may kanya-kanyang utak yung parts ng katawan. So, walang pagkakasundo. And, hindi po magiging smooth ang lahat at magkakaroon ng pag wala pong unity, laging dalawa lang lalabas dyan. Kapag walang unity, merong division and confusion. Pag walang pagkakaisa, of course, walang order. Merong division. May dahilan kung bakit pinagsama-sama ng Panginoon yung mga apostoles sa upper room. Para i-unite sila where? What? In the presence of God. Amen. We can read in Genesis chapter 11 verse 6. You know the story. This is an example of the power of unity. And the Lord, in verse 4, and they said, "Go to, let us build us a city and a tower." Itong mga taong to ay nagkasundo sila. Gawa tayo ng syudad at tower. Meron silang plano, mga kapatid, at nagkasundo sila sa kanilang plano. Gagawa sila ng syudad at tore whose top may reach unto heaven. Meron silang goal. Gagawa tayong tore, yung maabot sa langit. Para pag bumaha, hindi na tayo maabot. Yung mataas na mataas. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. At sabi ng Panginoon, the Lord said, "Behold, the people is one." Isa sila. And they have all one language. Nagkakaintindihan. Isang isip, isa ang pananaw. And this they begin to do. And now nothing, take note of that, nothing will be restrained from them. Ganon ka-powerful ang unity. Walang pwedeng makapigil. Alright? And nothing, pray for them, which they have imagined to do. They were united. And even though, mga kapatid, this is a rebellious thing, okay, disobedient sila sa plano ng Panginoon, this verses demonstrates the power of unity. Kaya pakita dito kung gaano makapangyarihan ang pagkakaisa. Bibigyan ko yung ilang mga thoughts na pwede natin pag-isipan about unity. Kasi ang dami natin gustong gawin. Ang dami nating plano sa church. Ang daming nais ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Ang ating goal is the Great Commission, which is to teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Sa mga tawid, in the name of Jesus Christ. Amen. And to teach them and to observe all things which I have commanded you. Now, we are not ready if we are not united. Amen? Amen? Sa ating binasa, mga kapatid, there is blessing. Sabi doon, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Na tayo po ay magkakasundo. Kasi,
ang pinaka malaking indication na tayo po ay disciple ng ating Panginoon is that if we love one another. God is not the author of confusion, but He is the God of order. Ang author ng confusion po ay si Taneng. At ang gusto niyang gawin, mga kapatid, para wala magawa ang mga anak ng Diyos, is to confuse them. To confuse. Guluhin yung isipan. Para mawala sa focus, mawala sa plano. Maraming gumugulo sa atin, mga kapatid. Iba-ibang klaseng distraction. Marami. Gadgets pa lang, pwede na makadistract sa atin. Yung mga dumadating sa buhay natin, yung mga problema, kung ano-ano, mga kapatid, isa din sa mga way para tayo po ay tanggalin at alisin sa focus at mawala ang ating paningin sa Panginoon. But the Bible reminds us that we look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang titingnan natin ay ang ating Panginoon. Pag tayo po'y pupunta sa church, at kapag iba ang nakikita natin, pwede tayong mawala sa focus. Pwede tayong matisod. Kasi lahat tayo ay may nagagawa. At kapag sa tao tayo nakatingin, at hindi sa Panginoon, at kapag meron kang nakitang hindi mo gusto, pwedeng yun ang dahilan para ikaw hindi magsimba. Pero kapag sa Panginoon ka nakatingin, it doesn't matter, I will serve the Lord. Alam niyo yung awit na, si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba, kasing tatag ng kabundukan, hindi magigiba. Si Pastor ang sandigan, ako'y gibang-giba. Si Pastor ang sandigan, ako'y gibang-giba. Magigiba ka talaga kapag sa akin ka umasa. O sa kapatid mo. Pero kapag kay Jesus Christ ka umasa, mga kapatid, matibay na sandigan yan. Amen? Huwag tayong umasa sa tao. Tayong umasa sa ating, meron kang makikita, mga kapatid. Gibang-giba ka talaga. Kaya pala gibang-giba ka, sa tao ka nakatingin. Amen? And the enemy wants to confuse us. The enemy wants na mawala yung ating focus, ma-distract tayo, mga kapatid. Pero sa unity, merong blessing. Therefore, the Lord commanded the blessing. Sabi doon, it is like an ointment or oil. It represents, the oil means the Holy Spirit or the Holy Ghost, the presence of God. Ang symbolic po ng oil ay ang presensya ng ating Panginoon. And you know what? Jesus prayed for unity para sa atin. John chapter 17, pag binasa mo yan, that they be united. At kapag binasa natin sa, ito gustong-gusto ko itong mga part na to, 2 Chronicles chapter 5 verse 13, tingnan natin to. Pwede ba nating i-post yung verse na yan? 2 Chronicles chapter 5 verse 13. And it came even to pass as the trumpeters and singers, sino mga singer dito, mga kapatid? Maraming singer dito eh. Taas kami mga singer. Ayun, no? Praise God. Hallelujah. Pero proud ako kapatid ko. May golden voice yan, mga kapatid. Amen. Even as trumpeters, sino mga nagtotototot. Yeah. Tototot. Whereas, ano sabi niyan? Were as one. They were as one. To make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. Okay? Imagine mo, nagkakaisa sila. Yung trompeta, yung mga singer, they were all in one. And when they lifted up their voice with trumpets and cymbals and instruments of music and praised the Lord, saying, For He is good, for His mercy endureth forever, that then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord, so that the priest could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord hath filled the house of God. Amen.
Kapag merong pagkakaisa, nandiyan dyan ang presence ng ating Panginoon. Bababa ang kanyang presensya. Pag merong pagkakaisa, pag nagkakaintindihan. Sa banda, mga kapatid, kapag ikaw po ay singer or musician, napaka-importante na kami po ay nagkakaisa. Nagkakatugma-tugma kami. Ang mangyayari kasi, pag nagkanya-kanya kami, confusion. Hindi kami gagawa ng music, gagawa kami ng noise. Imagine niyo mga kapatid, ang drummer may sarili. May sariling beat. Tapos ang singer may sarili ring kanta. Tapos yung gitarista, iba ang tinutugtog. Hindi niya sinasabayan yung drummer. Pagalingan ba? Imagine mo, kanya-kanya. Ang piano, papuntang Cubao. Ang gitara, papuntang Quiapo, mga kapatid. Ang gulo, di ba? Kanya-kanya. Pagalingan. Kailangan ako ang maririnig. Kailangan drums ang pinakamalakas. Sabi naman nung nag-back up. Kailangan boses ko marinig din. Palakasan ng mga kapatid. At imagine ang pinakamasakit sa tenga yung sintonado. Ano yung sintonado? Sorry sa mga sintonado, wala akong pinapatamaan. Pero kasi, ito yung nota, nandito ka, or nandito ka, hindi ka united. Sintonado, discord, yan. Kaya nga pinapractice natin yung pagkakaisa di ba? Kasi para hindi mawala sa tono. Napansin niyo mga kapatid, kapag tayo po'y nagkakaisa sa worship, every time, hindi niyo ba napapansin, kapag tayo po'y nagkakaisa sa worship, hindi dahil magaling, hindi dahil malakas yung tugtog, hindi Pero dahil nagkaisa tayo sa pagpupuri, hindi ba bumababa yung presensya ng ating Panginoon? Nandoon yung kanyang presence. Dahil merong unity at merong pagkakaisa. Pero pag maramdaman mo mga kapatid, yung mga singer ay hindi magkakasundo. May mga musician, kanya-kanya. Tapos may kanya-kanyang pride mga kapatid. Tapos yung isa, galit pala dun sa isa. Yung mga tipong ganyan, maramdaman din yan, maramdaman yan. As a team, at walang blessing. Walang blessing, mga kapatid. Hindi makakilos si Lord. Kasi nga, sa unity, doon, binibless ni Lord. Nandoon yung anointing, nandoon yung, it's like from Aaron's beard, that ran down to his garment. And then, the Lord commanded the blessing. Amen? Mahirap na, kaya minsan mga kapatid, lalo pag sa music, pag medyo naramdaman ko na nawawala na ako sa tono, minto na lang ako Kaysa masira yung buong kanta Hindi yung pagpilitan mo yung sarili mo na kailangan ko. Hindi ganun, kailangan tayo po yung magkasundo at magkaisa. At walang payabangan sa presensya ng ating Panginoon. No. Amen. Walang magaling, mga kapatid. Isa lang ang magaling. Si Jesus lang ang magaling. Yes. Ang ating Panginoon lang. Siya lang ating dinadakila at tinataas. Pero pansinin niyo, pag ang gitara nagkasundo, ang gitara sumusunod sa piano, ang piano sumusunod sa drums, ang sakto lang lahat, pantay-pantay ang tunog. Okay, ang boses, maganda ang boses, nag-practice mga kapatid. May parts ng soprano, may parts ng tenor, may parts ng melody mga kapatid, walang nangingibabaw na boses, walang may nginig, walang nadidistract mga kapatid, kundi nagkakasundo lahat. Hindi ba ang sarap sa tenga? Ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Tapos yung congregation, umaawit pa lahat, sabay-sabay. Amen. At nagpupuri, sabay-sabay nagpupuri sa ating Panginoon. Then, the presence of God will move in our midst. Kumikilos ang ating Panginoon. Alam nating lahat yan. Kahit hindi mo pilitin, pag nandiyan yung pagkakaisa. Pero, pansinin nyo, mga kapatid, yung dito sa harap, talagang puri-puri na.
Tapos yung sa likod, mga ganyan-ganyan lang. Wala. Hindi yung alam niyo yung kumukulong tubig na binuhusan ng malamig. Biglang mawawala yun. Biglang, usok lang, biglang mawawala lahat. Pero pag, makita mo, umuusok mga kapatid, das hindi mo binuhusan, hinayaan mo lang. Amen? Kaya nga, ito encouragement ko. Kapag pumunta ka sa church, maghanap ka ng katabi na nagpupuri sa Panginoon. Tingnan nga katabi mo kung worshiper. Kung worshiper yan, puri ng Panginoon. Pero kung katabi mo ay hindi worshiper, mga kapatid, hallelujah, dapat ikaw ang siyang maging initiator para siya po ay magpuri sa ating Panginoon. Hindi ikaw yung madadamay. Amen? Praise God. There's greater productivity kapag meron pong pagkakaisa. God cannot bless division. God cannot bless it. Walang blessing doon, mga kapatid. God is not attracted in disunity. Because He's the God of order. He's the God of unity. Sabi ni Jesus, I and my Father are one. Nagkakaisa sila. Pero siya lang din yun. Amen? And He expects us, we, as His children, to be united. Ina-expect yun ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. There is unity, there is favor and blessing when there is unity. And He will open doors and opportunities for church. For our church. Kapag merong pagkakaisa. Nagkasundo lang. Ganun ka-powerful ang pagkakasundo. Kahit 2-3 lang, sabi ng Bible, di ba? 2 or 3 that agree na ibabound nila ang meron dito, ibabound din sa langit. Ang ilulus nila, ilulus din. At kapag, kahit onti tayo mga kapatid, but if we are on the Lord's side, you are in the majority. Yes, amen. Kasama mo ang Panginoon. Amen? There's greater productivity kapag tayo po alam, pag di tayo kakaisa, subukan nyo na yung magtulak ng sasakyan. Kapag ang tulak ay kanya-kanyang tulak, iba-ibang side, mga kapatid, walang ma-accomplish. Yung isa nagtutulak pa, yung isa pa atras yung tulak. Di forward. Magulo, di ba? Walang ma-accomplish. Wala tayong matatapos. Kahit anong effort mo, effort talagang todo effort na talagang ginagawa mo na lahat. Talagang todo na yung effort mo. Pero may kontra, wala lang ma-accomplish. Wala tayong matatapos. But if we believe na ang Holy Spirit ang siyang mag-guide sa atin at mag-lead sa atin at tayo po'y magkasundo at magkaisa, meron tayong ma-achieve together. Hallelujah. Unity leads to sustainability. Ang house na divided cannot stand. It will not last. Same thing with the church. The church that is divided will not accomplish its purpose. Pag na-divide tayo, mga kapatid, nahati-hati, kanya-kanya. Pag nagtayo ng kanya-kanya, punta tayo dito, may kanya-kanya tayong motibo, kanya-kanyang agenda, mga kapatid, hindi agenda ng Panginoon, hindi agenda ng Holy Spirit, mga kapatid. Wala tayong ma-accomplish. Pero kapag hinayaan natin ang Holy Spirit na siyang manguna sa atin at mag-indwell sa atin at tayo po'y magkaisa, meron po tayong magagawa. Sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? A church that is divided will eventually implode from within. I-destroy niya yung kanyang sarili. Alam mo, implode yung sabog sa loob. Explode kasi sabog sa labas eh. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, I will give you some of the hindrances kung bakit tayo po ay nadidisunite.
These are some of the hindrances. Amen. Alam nyo kasi ang unity talagang ine-endeavor yan eh. Ang sabi ng Ephesians 4:3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavor. May effort. Hindi mo sasadyain ang unity eh. Alam niyo kung bakit sinasadya, kailangan natin sadyain? Kasi meron tayong kanya-kanyang differences eh. Meron tayong kanya-kanyang opinion. Meron tayong kanya-kanyang ugali. At minsan, di mo talaga kasundo. Aminin natin, hindi natin kasundo minsan yung kasama natin. Lagi ito nasabi, if there always, kapag merong dalawang tao sa loob ng kwarto, there's always a possibility of conflict. Pero kaya nga, ini-endeavor yung unity. Kailangan magkasundo. Hindi mo ito pwedeng hayaan. Kapag merong hindi pagkakasunduan, kailangan magkasundo. Okay ba ito, mga kapatid? Ang isa sa mga hindrances, mga kapatid, ng unity ay ang unforgiveness. Unforgiveness. Yung hindi pagpapatawad. This is very basic, mga kapatid. And every Christian should know forgiveness. We should understand forgiveness. Kasi unang-una, tayo yung pinatawad ng ating Panginoon. At lahat tayo may nagawang mali. It doesn't mean na pinatawad tayo ng Panginoon, ay gagawin pa rin natin yung mali. Nung tayo po'y binago ng Panginoon, lahat ng yon ay nakalipas na. Tapos na yon. Pinagsisihan mo na yon. Bagong ninalang ka na. Hindi mo nagagawin yung bagay na pinatawad ka na ng Panginoon. You're a new creature. And a Christian should understand forgiveness and should give it. Kasi pinatawad ka ng Panginoon, we must understand also na kapag merong nagawa sa atin, ang ating kapwa, ay kaya nating patawarin. May mga bagay na nagagawa sa atin na hindi naman sinasadya. May mga bagay na sinasadya. At minsan, parehas masakit. Pero we should learn to forgive. Pastor, hindi nagsusorry. We must still learn how to forgive. And sa part natin, mga kapatid, kapag tayo po'y may nagawang mali, sa part naman ng nakagawa ng mali, kapag alam nating may nagawa tayong mali, huwag na tayong mag-justify. Aminin natin may nagawa tayong mali. Napaka-powerful ng salitang sorry. Napaka-powerful niyan. Pero bakit parang napakahirap sabihin itong 5-letter word na ito? Minsan labas pa sa ilong, mga kapatid. At para bagang hindi totoo. Pero but this sorry ay genuine, mga kapatid. At yung forgiveness natin ay totoo. Then nagkakaroon ng pagkakasundo. Hindi ba napakaluwag? Ang pagsasama, ano nga yung kasabihan? Pagsasama ng matapat ay pagsasama ng maluwag. Siguro kapag nasa loob ka or sa isang pagsasama, mga kapatid, para bagang medyo ipit, para bagang may something na hindi pagkakaintindihan, mga kapatid, let us, the Holy Spirit, that we endeavor to keep this unity. Kasi ayun ang gawain ng kaaway eh. Ang gawain ng kaaway is to confuse us. Gagawa siya ng iba-ibang paraan, gagamit siya ng mga iba-ibang klase eksena, tao, panahon, sitwasyon, para tayo po ay hindi magkaintindihan. Tayo naman nagpapadala. Pag nadala tayo, mga kapatid, wala na tayong magagawa. Sira na, mga kapatid. But if we let the power of the Holy Spirit to move within us, kaya nating magpatawad, kaya nating humingi ng sorry. Amen. Hallelujah. If we let the fruit of the Spirit, that is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, ay magdwell sa atin,
magagawa natin ito sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Madali lang. We must learn how to forgive. Kahit ilang beses na ginawa. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Pedro, ilang beses ko po patawarin ang gumawa sa kanya sala? 7 beses po ba? Sabi ni Lord, 70 times 7. Sa laman natin, di natin kakayanin. Minsan, pag lagi pa ulit-ulit. Pero sa tulong ng Holy Spirit, we can do it. Amen. We can do it. Isipin natin kasi, Lord, ako nga, nagawan kitang mali. Pero pinapatawad mo pa rin ako. Pero andiyan pa rin ang iyong biyaya. Andiyan pa rin ang iyong habag. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Kapag naintindihan natin yan, kaya natin yan extend sa ating kapwa. Amen. Amen? Unforgiveness. Bitterness. Mga basic man to, no? Ay, yung bitterness, kapag hindi ka marunong magpatawad, napupunta yan sa bitterness. Yung mukha mo, papait ng papait. Oo. Apektado yun eh. Kung ano yung nasa loob, nagmamanifest yan sa labas. Oo. What's inside will manifest. Kapag puro joy and love and peace ang nasa loob, mga kapatid, it will manifest. Masaya ka, nagpupuri ka. Amen. Pero kapag puro bitterness, mga kapatid, magmamanifest din. May bugnutin. Huwag mga pansinin. Taray. Siguro may bitterness. Baka meron pang hindi gini-give up. Meron pang hindi na-heal. Kailangan lumapit sa presensya ng Panginoon. Hindi pa naayos. Pero kapag natuto tayo magpatawad, mga kapatid, ito nalilet go natin yung bitterness. Nawawala yan sa ating puso. Yung mga time na maghahasik si Taning, pak. I-dart niya. Pero pag umaapaw ka ng Holy Spirit, mga kapatid, ito po'y lalabas lang. Selos, mga kapatid. Yan. Bakit kaya ito? Laging pinapansin ni Pastor. Ako hindi. Dami naman akong ginagawa. Nagsisilos. Siguro mas magaling siya. Ako, wala lang naman ako dito eh. Wala lang naman ako. Hindi ako masyadong Dahil nagselos ka, mga kapatid, hindi ka na nakikiisa. Wala nang unity. Sila lang yan. Sa mga para lang yan sa kanila, yung mga blessed. Ako, hindi ako masyadong blessed eh. Hindi ako blessed with gifts and talents. Hindi ako. Meron tayong kanya-kanyang measure of faith. And every one of us here has a part. We are members of the body. Lahat tayo ay merong magagawa. Iba-iba ang ating kalagayan, iba-iba, meron tayong differences, pero may kanya-kanya tayong purpose kung bakit tayo narito. Hindi lahat mata. Hindi lahat ilong. Hindi lahat paa. Pero may kanya-kanyang function. So, hindi mo kailangang kainggitan yung ginagawa ng isa. Porket ito yung ginagawa. May sarili kang function. And you know what? Hindi mo to ginagawa sa tao. Ginagawa mo ito sa Panginoon. Para tayo Imagine mo, mga kapatid, kung lahat tayo nasa pulpit, sino magwawalis? Hindi, pulpit ako, di ako magwawalis. Tapos yung ating wala nang naguhugas. Tapos sa lahat preacher, mga kapatid, wala nang katayo, wala nang nakaupo dito. Kanya-kanya, sino ang hayo? Pero merong binigay sa atin na kaya nating abilidad, kaya nating gawin natin yun sa kapurihan ng ating Panginoon. Without looking sa ibang tao.
Hindi pa, ginagawa to para, hindi ko to ginagawa para sa tao, ginagawa ko to para sa Diyos. I'm doing this for God. Do all things for the glory of God. Kahit gaano ito kasimple, kahit gaano ito ka, hindi nakikita, hindi kailangan mapicturean ka. Hindi kailangan na broadcast yung iyong ginagawa. Hindi mo kailangan ipagsabi na, hindi, ako naman gumawa niyan eh. Ako gumawa niyan. Kung wala ako, hindi magagawa yan. Ako yan. Huwag tayong magyabang, mga kapatid, kasi anytime, pwedeng palitan ng Panginoon. Tama? Huwag tayong magselos. Yeah. Do it for God's glory. Ito pang isa, ito medyo, ready na kayo, mga kapatid? Isa sa nakakasira ng disunity. Okay, hinga kayo malalim. Pero alam niyo na to eh. Okay? Gossip. In English, gossip. Sa Tagalog ay marites. Chismis. Be careful sa ating mga binibitawang mga salita. Kasi hindi mo na ito mababawi. Lalo kapag may halong emosyon. Be very, very careful. The book of James talk about the tongue. Isang buong chapter yung kanyang dinedicate para lang dito. Napaka-powerful ng salita. It can create life. And it can kill also. Pwede itong magbuhay, pwede rin itong makapatay. Ganyan kapangyarihan ng salita. Be very careful kapag ikaw po'y magbibitaw ng salita. Lalo kapag ibang tao ang iyong sinasabi. Be very, very careful. Alam niyo, pag merong nagsasalita, nagsusumbong, alam niyo, tapos na ako sa mga sumbong-sumbong, mga kapatid. Tapos na talaga ako. Pag may lumapit sa akin, nagsumbong, minsan kaganyan lang ako. Anong kinalaman ko dyan? Pag walang kinalaman sa akin, bahala ka. Tanong ko, nag-usap na ba kayo? Mag-usap kayo muna. Huwag mo sumbong sa akin. Ang sinasabi mo ay yung tungkol sa kapatid ko. Tama? At unverified pa. Malay ko ba? Hindi ko alam yung buong side mo lang. Paano yung side naman ng isa? So, bahala kayo, mag-usap muna kayong dalawa. And minsan, kapag merong lumapit sa atin, mga kapatid, at nakinig tayo, minsan pala naghahanap lang ng simpatsya, mga kapatid, at kapag umagri ka, nabago na yung tingin mo dun sa pinag-usapan ng isa. Nagkaroon na agad ng disunity. Kasi naapektuhan ka na. At dahil hindi mo naingatan, nag-react ka pa. Nadagdagan na, nag-react ka. At dahil nag-react ka, naapektuhan niyo iba nang wala namang kinalaman. Lalo nang kumalat, mga kapatid, yung mga walang may idea, nagka-idea patuloy. Dahil lamang hindi na-control ang iyong bibig. Sabi ng Bible, di ba? Yung maliit na timon, kaya i-control. Yung apoy, yung ano pa yung kaya i-control, yung ano ng kabayo. Yung, ano tawag dyan? Basta yun. Kaya i-control. Pero yung bibig ng tao, hindi makontrol. Parang apoy. Hallelujah! Na sumusunog. Hallelujah! At kapag ang apoy ay nag-spread, sunog lahat. Masisira talaga lahat. Kaya nga sinabi rin ng Bible that death and life is in the power of the tongue. Sobrang makapangyarihan ng iyong bibig. Itong mga bibig na ito. Kaya nga, di ba, nung tayo po'y naka-receive ng Holy Ghost, anong unang-unang kinontrol? Yung bibig natin! Because it will create life, and it also can kill. Can kill, mga kapatid. And it will divide us. Ay, yung sa Tower of Babel, di ba? Meron lamang sila isang lingwahe. Nagkakasundo sila.
May unity. Kailang unity, rebellion against God. They rebel against, but it demonstrates the power of unity. Pero kapag ang kanyang mga anak, mga kapatid ay nagkasundo, di ba? Talagang may mga kumbisay. Pero kapag hindi nagkasundo, nagkawatak-watak. Hindi lamang ikaw, lahat tayo ay apektado, mga kapatid. Kapag may lumapit sa iyo, mga kapatid, alam niyo kung saan huminto ang chismis? Sa taong wise. Diyan hihinto ang chismis. Kapag may dumating sa iyo, ito tip lang pag may dumating sa inyo, pwede kayo pakinggan, don't react. Hindi kayo mag-react. Kung di rin ako kasali, hindi ka rin kasali, hindi ka rin apektado, bakit mo kailangan mag-react? Ang sabi ng Bible, abomination ang nagsusow ng discord among the brethren. It is an abomination to God. Yung nagsusow ng discord, ibig sabihin, nagsusow ng pagkawatak-watak. Nagtatanim. Ito. Hindi naman pala totoo. Rumor lang pala. Kasi minsan ang chismis may halong emosyon at opinion. Magkaiba yung facts and opinion. Pag may opinion na, iba na yun. Haluan siya. Okay pa kayo, mga kapatid? Nakahinga pa. Hinga. As much as possible, mga kapatid, ang lalabas lamang sa ating mga bibig ay yung mga magagandang bagay lamang. Wag na wag tayong maninira. Lahat tayo may nagagawang mali. Lahat tayo merong nakikitang mali. Praise God. Pero hindi ito makakapag-encourage sa atin. At kapag may nagawang ka ng mali, hindi ito dahilan para ikwento to sa iba. Siya mismo lapitan mo. Kayong dalawang mag-usap. Huwag niyo muna itama yung iba. Pag di na talaga kayo magkasundo, sabi ng Bible, kayong dalawang lumapit doon sa pwedeng magkasundo sa inyo. Sa leader, sa pastor, para kayo pagkasunduin. Ang nangyari kasi mga kapatid, minsan, pag nagawan ka ng mali, sasabihin mo sa iba, naghanap ka ng simpatya. Yung isa, hindi careful. Yung nasabihan mo, hindi careful. Ganito pala si ganito pala, ganito. Parang ng apoy, mga kapatid. Hallelujah. Hayaan natin na ang Holy Spirit ang siyang mag-guide sa atin. Ang siyang mag-guide sa lahat ng ating, unang-una sa ating mga iniisip. And then sa ating mga kinikilos. Sa ating mga sinasabi. Sa ating pananaw. Hallelujah. Kahit anong gawin natin, mga kapatid, kapag meron tayong nakikitang hindi okay, dito, hindi tayo nakatingin sa ating Panginoon, masisira yung ating atensyon, mawawala talaga tayo sa focus. At hindi tayo makapagpuri ng sagana. Hindi tayo makapagpuri ng tapat. Pero kapag ang ating focus po ay sa ating Panginoon, no matter na ating naririnig sa ating paligid, hallelujah, no matter na mga kung ano-ano mga bagay na negative na ating naririnig, hindi maganda, hallelujah, sasabihin mo, praise God, hallelujah. Nandito ako para magpuri sa ating Panginoon. Narito ako para sumamba. At naniniwala ako, kapatid, that even the gates of hell shall not prevail against the church. Hallelujah. Ang church na to ay pinurchase ng Panginoon ng kanyang dugo. At ang may-ari nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya hahayaan. Hallelujah. Na ito po ay magapi ng kaaway. No. Kaya alam niyo gagawin natin, mga kapatid. Let us always pray for each other. Kailangan natin ipag-pray ang bawat isa sa atin. Pag-pray mo yung iyong kasama. Pag nagawang ka, pag-pray mo. Dahil mo sa prayer. Pag-pray mo, katabihin mo. Pag-fastingan mo pa. Tama yun. Kasi pag di tayo nag-pray, mga kapatid, iba yung namamagnify. Yung ginawa sa'yo. Ayun yung paulit-ulit na lumalaki. Pero kapag pinag-pray mo siya, pinatawad mo siya, hallelujah,
you are covering a multitude of sin, ang sabi ng Bible. Tingnan nyo kung anong nagagawa. No, cover yun. At lahat na yun, lilipas. And we will focus sa one goal, which is to do His will. Amen. To do the will of our Father. Yes, Amen. Bago natin magagawa yung kailangan muna nating magkaisa. Napakasarap behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Bago ako magtapos, mga kapatid, nakwento ko na yung Trojan horse, no? Trojan horse. Minsan kasi, ang ginagawa ng kaaway, hindi niya kayang atakihin galing sa labas. Gagawa siya mga tactics ba para sirain yung church. Hindi niya kaya galing sa labas. Gagawa siya ng paraan galing sa loob. Ang gagawin niya. Kaya nakagawa sila ng Trojan horse. Kasi hindi nila mapasok-pasok, ma-penetrate yung city. Sabi nila, regaluhan natin. May kasamang deception. Pasok sila lahat doon sa Trojan horse, mga kapatid. Hindi naman lahat, yung yung magbubukas lang ng gate. Mga ilang pirasong tao. And then, yung nakapasok na yung kaaway sa loob. Unti-unti nang, ang ginawa nila, binuksan na yung gate, nakapenetrate na yung kaaway, mga kapatid. At nasira na yung city. But we will not let that happen. We will build the walls. Hallelujah. Through what? Through prayer. Huwag nating hayaan na tayo po'y mabutasan. Tayo po'y magkakapatid. Hallelujah. At mahal natin ang isa't isa. Mahal niyo bang yung kapatid? Kahit ginawan ka ng mali? Do you love him or her? Hallelujah. We must learn to love each other. Ito po ay bilin sa atin ng ating Panginoon. At dito tayo nakikita bilang kanyang mga disipulo. Iyon yung number one indication na tayo po'y mga disipulo ng ating Panginoon if we love one another. Be careful kung ano sinasabi mo sa aking kapatid. Kapatid ko yan. Be careful. Amen? Okay ba yan, mga kapatid? Hindi natin hayaan tayo po'y masira. Yung Great Wall of China, 100 years nakatayo, yung wall. Pero alam niyo ba, ilang beses yun napasok? Wall na yun, ha? Alam niyo bakit? Kasi meron sa loob na nagpapapasok. Hindi natin hayaan si Taning. Wala siya kapangyarihan. But we will let the power of the Holy Spirit to guide us. And we will work in unity in the name of Jesus Christ. We will endeavor, hallelujah, to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Let us pray for one another. Let us love one another. And let us learn to forget the past. Kalimutan na natin yung mga nakaraan. Ibang araw na ito. Hallelujah. Let us bear one another's burden. And let us help each other. Tayo po'y magtulungan, mga kapatid. Tayo po tayong lahat. Praise God.